Sa dinami-dami ng definition ng terminong globalization na nanggaling sa iba't ibang scholar, ang definition ni Steger ang madalas na ginagamit sa pagtuturo ng paksang contemporary world. Binigyan niya ng malawak ngunit malinaw na paghimay-himay kung paano at ano ang globalization. Ayon kay Steger, globalization as the expansion and intensification of social relations and consciousness across world, time, and space implies that there are various forms of connectivity. Dito na ngayon papasok ang isang konsepto na tinatawag na economic globalization. Ang globalisasyong pang-ekonomiya ay tumutukoy sa lumalawak na pagtutulungan ng mga bansa sa kani-kanilang ekonomiya. Inilarawan ito ni Xiangquan noong year 2000. Ayon sa kanya, economic globalization attributes to the growing scale of cross-border trade, commodities, and services, flow of international capital, and wide and rapid spread of technology. Sa Pilipinas, ang kalakalan sa karatig bansa ay maaring pinakamahusay na may papakita sa pakikipagtulungan sa kalakalan ng bansang China, Estados Unidos, Australia, at iba pa. Bukod dito, ang daloy ng pandaigdigang kapital ay maaring sundin sa foreign direct investments. Ano nga ba ang foreign direct investments o FDI? Ito ay isang uri ng pamumuhunan kung saan ang isang kumpanya ay nagtatag ng isang negosyo sa ibang bansa para sa paggawa ng mga kalakal o serbisyo. Ang isang magandang halimbawa nito ay ang Toyota Motor Corporation na nakabase sa Toyota, Japan. Isama na rin natin dito ang mga kumpanya nang galing sa China, Taiwan at iba pa. Noong 2008, tinukoy ng International Monetary Fund ang globalisasyon ng ekonomiya. Ang resulta ng pagbabago ng tao at pag-unlad ng teknolohiya. Sambit nito, it refers to the increasing integration of economies around the world, particularly through the movement of goods, services, and capital across borders. Ang economic globalization ay maaring nagusbong noong panahong may kilusang pang-ekonomiya sa Asia, Africa, at Europa sa pamamagitan ng Silk Road, isang network ng ruta ng kalakal na kumukonekta sa silangan, partikular ang China at kanluran. Kung titignan natin sa historical point of view, ang mga rutang ito ay humantong din sa pagtuklas ng mga isla ng Pilipinas. Nakakatawang isipin na ang mga manlalayag na ito noong 1521 ay walang ideya sa bansang Pilipinas at naghahanap lang sila ng pampalasa sa kanilang pagkain. Sa kasalukuyang panahon, dahil sa makasaysayang ekspedisyon ni Magellan, tinatamasa na natin ang naging bunga sa pagpasok ng madayuhang ito sa Pilipinas. Paniniwala ni Benjes, mayroong apat na magkakaugnay na dimensyon ng ekonomiya: globalization of trade of goods and services, globalization of financial and capital markets, globalization of technology and communication, and globalization of production. Ang unang dimensyon ng pagkakaugnay na ekonomiya ay makikita sa pagtatag ng World Trade Organization na nagpapagaan sa kalakal ng mga bansa. Ang World Trade Organization ay tinatag noong 1995. Ayon sa World Trade Organization, ensures that trade flows as smoothly, predictability, and freely as possible. Ang isa pang indikasyon ay ang paglitaw ng China bilang pangunahing tagapagtustos at tagaluwas ng sarit-saring kalakal na may malaking epekto sa ekonomiya ng mundo. Ang mga produkto na galing China ay pinapadala sa Estados Unidos. Dahil dito, nagbukas ito ng maraming oportunidad at nagpataas ng employment rate sa kanilang bansa. Nakalikha ang China ng maraming trabaho para sa mga mamamayan nito. Sa Pilipinas, ang isang pinakamahusay na halimbawa sa economic globalization ay ang kalakal at serbisyo ng pagtaas ng bilang ng mga kumpanyang BPO. Ngunit, ano nga ba ang BPO? Ayon sa Sage.com, BPO or Business Process Outsourcing refer to the process of contracting standard business functions to handle by a party outside the company. Kung gayon, maaari ba natin itong maihalintulad sa call center companies? Ano ang kaibahan ng call center companies sa BPO? Ito ang isang paglilinaw. Ang mga call center companies ay isang uri lamang ng BPO.
Meron lamang itong tiyak na serbisyo na binibigay sa mga kliyente. Samantala, ang BPO ay hindi lamang limitado sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente, kundi pati nasa usaping pangnegosyo. Ang pangalawang dimensyon ay makikita sa liberalisasyon ng mga pamilihan sa pananalapi at kapital. Ayon sa National Research Council, the second dimension of economy. This is seen in cross-listing of shares on one or more foreign stock exchange, cross-hedging and diversification of portfolio, and round-the-clock trading worldwide. Samantala, pinibigyan din naman ng pangatong dimensyon ang iba't ibang transaksyon at aktibidad na nagaganap gamit ang teknolohiya para sa komunikasyon. Bukod dito, ang ikaapat na dimensyon ay pinakamahusay na mailalarawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng multinational corporations at transnational corporations. Ang kumpanyang Coca-Cola ay isang halimbawa ng isang multinational corporations. Ang nasabing kumpanya ay nakabase sa Atlanta, Gregoria at USA. Ang kumpanya ay gumagawa lamang ng tinatawag na syrup concentrates, isang liquid substance na ginagamit sa produktong cola at ibinibenta ito sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Isa pang halimbawa dito ay ang Toyota Motor Corporation na isang MNC or multinational corporation. Sa pamamagitan ng mga sangay nito sa Japan at sa iba pang bahagi ng mundo, nagbebenta ng milyon-milyong mga sakyan taon-taon mula pa noong 1998. Ang pinakaangkop na kahulugan ng economic globalization ay ang definition na binuo ni Gentes. Ayon kay Gentes, economic globalization, the process of making the world economy an organic system by extending transnational economic process and relations to more and more countries and by deepening the economic interdependencies among them. Ipinapahiwatig nito na ang ekonomiya ng mundo ay hindi kontrolado ng mga bansa, ngunit dapat itong makita mula sa pandaigdigang konteksto, ang pagtitiwala at pagsama-sama ng mga bansa sa larangan ng ekonomiya. Upang mailarawan, ang paggalaw ng presyo ng mga na-import na krudo sa Pilipinas ay apektado hindi lamang sa pambansang trade law, kundi pati na rin ang palitan ng dolyar sa peso. Sa parehong oras, ang rate ng palitan na ito ay apektado rin ng pandaigdigang merkado, kaya hindi natin maikakaila na ang mga pandaigdigang korporasyon ay direktang nakakaapekto sa pag-agos ng halaga ng dolyar sa Pilipinas. Matapos kilalanin ang kahulugan ng economic globalization, mahalagang talakayin ang iba't ibang mga ahente na nagdudulot ng pagtutulungan ng mga pandaigdigang ekonomiya. Mayroong nagkakaibang pananaw sa kung sino at ano ang mga aktor ng pagpapatakbo sa economic globalization. Sinabi ni Boyer at Drach, "The role of nation-states as manager of the national economy is being redefined by globalization." Bilang suporta, tinawag ni Brody na ang gobyerno ay kumadrona ng globalisasyon. Ang mga patakaran at regulasyon ng gobyerno ay may koneksyon o epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Sa nalalapit na digmaang pangkalakalan sa pagitan ng China at Estados Unidos, ang bawat gobyerno ay nagpapataw ng mataas na taripa sa mga kalakal at serbisyo. Sa ngayon, hindi muna natin pag-uusapan ang taripa o tariff dahil ito ay nakalaan sa mga susunod na aralin. Sa gayon, ang digmaang pangkalakalan na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga kanilang ekonomiya, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Sa kabilang banda, naniniwala ang ilang dalubhasa na ang aktor o ang nasa likod nito ay ang naglalakihan at dambuhalang korporasyon. Sambit ni Omey noong 1995, nation-state has ceased to exist as a primary economic organization unit in the global market. Halimbawa, mas gusto ng mga mamimiling Pilipino na ubusin at magamit ang mga produkto at serbisyo na nanggaling sa labas ng bansa, tulad ng Accenture, Amazon, Alibaba, Nike, at marami pang iba. Ang ganitong pag-uugali ng mga Pilipino ay makikita natin sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa mga dayuhan na nagtangkang angkinin ng Pilipinas na buo ang pag-uugali nating mga Pilipino na ang mga dayuhang ito ay may superior na pamumuhay kaysa sa mga lahing koymanggi. Sa kabilang banda, masabi din natin na kasali pa rin tayo sa eksena ng mundong pang-ekonomiya. Ang San Miguel Corporation at Jollibee Foods Corporation ay magandang paglalarawan ng epektong ito. Ang dalawang kumpanyang Pilipino na ito ay lumawak sa labas ng kanilang sariling bansa. Ayon sa American Business Magazine na Forbes, nagbigay ito ng listahan galing sa 63 countries na may malaking kinikita taon-taon.
ang isang internasyonal na estruktura para sa pera, kapangyarihan, at interes ay nilikha upang maitakda ang isang sistema ng mga relasyon sa pananalapi at pang-ekonomiya sa modernong panahon. Ito ay tinatawag na IMS, International Monetary System. Ang IMS ay tumutukoy sa pang-internasyonal na kalakalan, pamumuhunan, at daloy ng kapital sa mga estado ng bansa. Sa ngayon, mayroong tatlong pandaigdigang IMS ang kinukonsidera: the Gold Standard, the Bretton Woods System, at ang European Monetary System. Una, the Gold Standard. Ito ay gumaganap bilang isang exchange rate ng maginto. Ayon kay Benjes, the Gold Standard functions as a fixed exchange rate regime, with gold as the only international reserve, and participating countries determine the gold content of national currencies. Ikalawa, sa Bretton Woods System, ang dolyar ng Estados Unidos ang kinikilalang pinaka-importante ng pera sa buong mundo. Sa totoo lang, may mga conspiracy stories patungkol dito. Sinasabi ng mga mangilang-ilang analitiko na hindi terorismo ang dahilan kung bakit ginigera ng Estados Unidos ang mga Islamic countries, kundi dahilan ng usaping pang-ekonomiya. Kung tunay kang nakikinig sa usaping ito, maaaring maglagay ng sagot sa comment section sa katanungang ito. Ikatlo, ang European Monetary System. Ito ay naganap matapos ang pagbagsak ng Bretton Woods System. Ang EMS ay isang matagumpay sa proseso ng pagpapanatag ng exchange rate sa mga mayamang bansa, malalaking korporasyon, at mga international monetary system. Bilang mga aktor ng economic globalization, ang mundo ay nahaharap ngayon sa isang debate patungkol sa kung ang globalization nga ba ay paraan patungo sa pagkakaisa o pagkawatak-watak ng mga bansa. Ano nga ba ang maidudulot ng globalisasyon sa buong mundo? Naniniwala si Benjes na ang economic globalization ay nagtataguyod ng universal na paglago at pag-unlad ng ekonomiya. Pinapayagan ng globalisasyon ang mundo na mamahagi ng mga kita. Halimbawa, ang Australia ay hindi maaring magbigay ng lahat ng mga materyales na kailangan nila para sa ilang produkto o serbisyo, kaya't kailangan nito ang ibang estado ng bansa upang makabuo o magbigay ng mga materyal na ito. Gayun din, binabawasan ng globalisasyong pang-ekonomiya ang kahirapan, ayon sa World Bank. Sa parting ito, kahit papano makikita natin ang katotohanan. Marami na ngayong naglipanan na online jobs na makikita sa internet at may mga kanya-kanyang kwento na napagtagumpayan ng ating mga kababayan. Ang mga nasabing manggagawa o kilala sa tawag ngayong freelancers at ang kinikita nila ay nakabase sa mga mayamang bansa na may mataas na palitan ng pera. Halimbawa na sa mga kilalang vloggers sa panahon ngayon ay ang Kong TV, Chokes TV, Alex Gonzaga Show, at Jamil. Ang mga bansa na nangangailangan ng mga skilled workers ay nagpahayag sa bawat bansa. Ito ay nagbukas ng oportunidad sa mga mamamayan, tulad na lang sa bansang Pilipinas na ang mga Filipino nurse ay naging manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Kilala sila sa tawag na overseas Filipino workers. Sambit ni Arigi, globalization creates mutual dependence between developing and developed countries. Ang mga developing countries ay umaasa sa mga mauunlad na bansa para sa trabaho at kita, habang ang developed countries ay umaasa sa raw materials at serbisyo sa mga manggagawa na nasa developing countries. Ating pakatandaan na ang developed countries ay tumutukoy sa mga mayayamang bansa, habang ang developing countries naman ay tumutukoy sa mga mahihirap na bansa. Sa tingin mo, saan nakakategorya ang Pilipinas? Sa kabilang banda, ang ilang eksperto ng economic globalization ay naniniwala na lalo lang nitong hinahati ang mundo. Una, maaari nating obserbahan ang ibang malalaking bansa na pinagsasamantalahan lamang ang mga liit na bansa. Ito ang isang rason kaya may mga Filipino freethinkers na kumakalaban sa Estados Unidos. Ang pagkakaalam ng mga mamamayang Pilipino na ang bansang Amerika ay tumutulong sa Pilipinas nang walang hinihinging kapalit. Ngunit, sa isang malalim na pag-aanalisa,
tinutulungan lang tayo ng bansang ito dahil mayroon din sila nakuhang benepisyo sa ating bansa. Ang ganitong gawain ay isang malinaw na indikasyon na pananamantala sa malilit na bansa. Ayon sa datos na nakalap sa World Bank, some even destroy nature without doing anything to rehabilitate it. Second, economic globalization does not benefit all nations. Mayroong hindi pantay-pantay na karanasan ng mga bansa. Ang mga manggagawa sa mga transnational companies ay may mas mababang binabayaran sa pagpapasahod ng mga manggagawa. Sinuportahan din ito ni Wallerstein. Ayon sa kanya, claims that capitalism created the different level of wages in the economic arena of world system. Sa makatuwid, naniniwala ang ibang eksperto ng economic globalization ay nagpapabukod-bukod lamang sa sistema ng mundo, sapagkat nagkakaroon ito ng hindi pagkapantay-pantay sa maraming aspeto sa bawat bansa. Bilang pagtatapos, ang economic globalization ay nakakaapekto sa lahat ng mga bansa at mamamayan sa pamamagitan ng pagtaas at pagsasama-sama ng ekonomista sa buong mundo. Bagaman, naniniwala ang ibang eksperto na ang economic globalization ay nagdudulot ng pagkakaisa sa lahat ng kilusang pang-ekonomiya, habang ang iba naman ay naniniwala na ang globalisasyon ay nagpapatuloy sa paghiwa-hiwalay sa mga bansa.